Mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Matawa na lang kayo para sa akin. Oo. Kasi alam nyo, kahit pagmumurahin ko kayo dyan, araw-araw, kumikita ako. Kayo, masasaktan kayo sa akin. Wala kayong kita. Bakit? Bobo kayo eh. Yung kinoment nyo dyan, Diyos ko, kung itinaya mo sa scatter yan, edi kumita ka pa. Comment ka, tapos makikichismis, tapos mag-share ka pa ng fake news. Yeah? Walang kwenta. O, sunod, mga kababayan. Eto na. So ito, sabi ko nga kanina, mga kababayan, sabi ni PBBM, hindi daw niya pagbawalan yung mga nagrarally kasi sabi nga ni PBBM, kung hindi lang ako presidente, sumali na ako dyan eh. Di ba, Ma'am Rosario Bisin? Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba sa kapanahunan ni Digong, grabe at talamak po ang korupsyon. Ngayon, binulgar ni PBBM, DPWH pa lang yan. Wala pa yung ibang ahensya ng gobyerno. Alam nyo ba, mga kababayan, speaking of DPWH, alam nyo ba na mayroong proyekto sa may bandang Davao del Norte? Sa lugar namin ito. Alam nyo ba, mga kababayan, na pinunduhan ito ng milyon-milyon, 100 milyon, lagpas pa 100 milyon. Nagpatayo ng kalsada. Yung kalsada, mga kababayan, highway yan. National road. Nabiyak. Tabingi. Inayos. Ginastusan ng 130 million plus. Maharlika National Road. Ang nakalagay sa DPWH. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba yung kalsada itinayo? Hindi doon mismo sa may Maharlika National Road. Alam nyo kung saan tinayo? Mula sa Maharlika National Road papunta sa bahay ni Alvarez. Kilala niyo si Alvarez, si dating House Speaker? Mula sa Maharlika National Road, doon niya itinayo itong 84 million kalsada, padiretso, at putol doon mismo sa harap ng mansion niya. Ito, mga kababayan. Anomalya ni Congressman Pantayon Alvarez. Yan ang mansyon niya. Pasok na kalsadang ito mula sa National Highway ay nagkakahalaga ng mahigit 47 million pesos. At itong karugtong na papasok sa lupain ng isang pribadong tao ay nagkakahalaga naman ng mahigit 84 million pesos. Sa makatuwid, ang proyektong ito ay may kabuuang halaga ng mahigit 131 million pesos. 131. Akala ko, kanilang diri sa Magdom, na ikaratula dito, commission audit na kabutang, pero ang project ko sa ito, 84 million plus. Kunya, kung nakita dito, ang nakabutang sa project, Maharlika Road. So, nanguntahan ako karoon sa kong galingon, ang Maharlika Road, iba nasyonal. Nganong gibutang man diha sa Farm to Market Road. Kung nasa ako nakita, kanang tumoy sa karsada, kanang pisiminto karoon, na 4 lanes, with kanal na side by side, kutubra sa iyang mansyon. Kita nyo, mga kababayan? Yan po yun. Ang nakalagay doon sa karatula, sa tarpaulin, di ba? Pag nagawa kayo ng proyekto, may tarpaulin yan. Tapos may budget. Ang nakalagay doon, 84 million. Maharlika National Road. Ang Maharlika Highway yan, National Road. Nagulat, mga kababayan, itong nagsalita na Maharlika National Road. Pero bakit ang tinayuan ay Farm to Market Road? Ibig sabihin ng Farm to Market Road, mga kababayan, papuntang bukid, papuntang akyat, papuntang bundok. Yan ang sinasabing Farm to Market Road. Ngayon, mga kababayan, okay lang sana Okay lang sana kung yung pinatayo na Farm to Market Road papunta talaga sa bukid. Papunta talaga sa mga mamamayan doon. Paakyat sa lugar na yon. Ang problema, mga kababayan, hanggang doon lang sa harapan ng mansyon ni Alvarez. Kita ninyo? Pero ang nakalagay sa Commission on Audit, Congressman Pantayon Alvarez. Yan ang mansyon niya. Papasok na kalsadang ito mula sa National Highway ay nagkakahalaga ng mahigit 47 million pesos. At itong karugtong na papasok sa lupain ng isang pribadong tao ay nagkakahalaga naman ng mahigit 84 million pesos. Sa makatuwid, ang proyektong ito ay may kabuuang halaga ng mahigit 131 million pesos. Kita ninyo? Mula sa National Highway, Maharlika Road, 84 million. Tapos, bago lumiko, dinugtong papunta sa bahay ni Alvarez, another milyones. So, umaabot ito ng 131 million. Pero ang nakalagay doon sa Commission on Audit,
Maharlika National Road Improvement. Kita ninyo? So, anong tawag doon? Self-interest. Mismo anak niya. Mismong anak yan ang nagbulgar, mga kababayan. Hindi daw nila alam kung saan galing ang ginastos dyan sa napakagarang mansyon ng tatay nila. Kasi mismo yung mga anak, tinakwil yan eh. Hindi nyo na yan may tanggi, mga kababayan. Kaya yung mga DDS na sigaw ng sigaw dyan, hindi ko pinagtanggol si Romualdez yung mga DDS dyan na sigaw, si Saldico daw, si Romualdez daw magnanakaw. Bakit hindi nyo subukang itry? Tanungin ninyo. Ayan, resibo yan. Si Romualdez, anong may pakita nyo resibo? Si Saldico, anong mapakita nyo resibo? Bukod sa biniggas lang, ni Diskaya ang pangalan. Umaaray na kayo? Ito, resibo Bakit ka magpapatayo ng kalsada papunta sa mansyon mo at pera ng gobyerno pa? Di ba, Ma'am Maria Fipalisok? Ayan. Klarong-klaro ebidensya. Bakit hindi nyo kalampagin yung bahay ni Pantaleon Alvarez? Si Saldico, tawag dito, Romualdez, biniggas lang yung pangalan, sabihin nyo, nagnakaw na. Bakit kay Alvarez hindi nyo kalampagin? Bakit? Kasi kahanay ninyo? Kasi kaalyado ninyo? Bakit? Ako'y nananawagan kay Jeep Priseles. Ako'y nananawagan sa mga nagrarally dyan ng mga putang inang bobong DDS na hindi umabot 100. Bakit hindi yung subukan kalampagin yun doon? Yung kalsada papunta sa bahay ni Alvarez. Kasi kayo ang hirap ninyo Romualdez, mag-resign ka na Marcos kasi bangag ka. Yung pinsan mo, pababain mo na. Si Saldico, nasaan na? Wala naman kayong ebidensya. Wala naman kayong pruweba. Ito hayag na sa social media. Binalita pa ng ABS-CBN. Binalita pa ng GMA. Binalita pa ng TV5. Ang nakalagay sa Commission on Audit doon sa tarpaulin ng DPWH. Maharlika National Road, 84 million. May dinugtong pa, another million. So, umabot ng 131 million. Bakit itinayo papunta sa bahay ni Alvarez samantalang ang project yung Maharlika Road, National Road? Diba? Alam ko mga DDS bubo kayo, pero hindi kayo bulag. Hindi kayo bungol. Diba? Tandaan ninyo mga kababayan, yan palang umpisa makakalkal yan. Mark my word. Yang umpisa na yan, makakalkal yan. Speaking, mga kababayan, of makakalkal. Diyos ko, mga kababayan, hindi ko pinagtanggol si Romualdez sa akin, hindi ko man kilala yan. Maglabas kay ebidensya. Kasi sabi nga ni PBBM, iba kasi yung revelation at accusation. Yung revelation, nilabas mo with evidence. Yung accusation, pinagbintangan mo. Diba? Ang accusation, nag-accuse ka lang, nagbintang ka lang, na walang proof of evidence. Yung revelation, ni-reveal mo siya, binoise out mo siya, binulgar mo siya na may kasamang ebidensya. Yan ang kaibahan. Kaya alam ko mga DDS, bobo kayo, hindi nyo naintindihan, pero may mata naman kayo, may tainga kayo. Hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Shame on you. So ito,